Gising na si Irene ng alas 5 ng umaga, ngunit naaalala niyang bakasyon kaya bumalik siya sa paghiga. Hindi na siya makatulog at nag-isip ng gagawin. Hindi niya makontak sina Annabelle at Cristel, kaya't nag-decide siyang maglaba. Bumangon siya at nagsimulang maglaba, pati kortina at bedsheet ay isinama niya. Habang nag-aantay ng unang batch ng labahin, naglinis siya sa kwarto at napansin ang folder ni Kael sa night table. Naalala niya ang mga utos ni Kael at nagpanik siya sandali. Ngunit naisip niya maaga pa at wala namang bukas na klinik. Matapos maglaba, nag-almusal siya at tinitingnan ang kanyang bahay na tahimik at maaga pa. Nag-isip siya kung gaano na lang ba ang magiging routine niya buong summer. Bigla siyang nagulat nang makarinig ng katok. Inisip niyang napakaaga pa para sa bisita. At nang tingnan ng sarili, napansin niyang hindi pa siya naghihilamos o nagsusuklay. Ang katok ay umulit at naging sunod-sunod. "Sandali lang!" Malakas na sabi ni Irene. Naghilamos muna siya sa gripo bago puntahan ang pintuan. Inipit lang niya ang kanyang buhok at nagpupunas pa siya ng muka nang lumapit sa pinto. "Good morning." "Ikaw?" "Huwag mo ako tingnan ng ganyan. I'm not a ghost," sabi ni Kael. "What are you doing here? Ang sabi mo sa 1 linggo ka pa babalik." Gulat pa ring tanong ni Irene. Parang naaaliw naman ang lalaking pagmasdan siya. "Nagbago ang isip ko. Sasamahan kita sa doktor." Mapakla siyang ngumiti. "Sigurista ka rin, no?" "Walang masama ron. Hindi mo ba ako patutuloyin? Ang aga-aga ko nag-check out sa hotel. Hindi pa nga ako nag-aalmusal eh." "Hindi ko kasalanan yun." Bulong niya na malamang naman nakaabot sa pandinig ni Kael. Nang pumihit siya, ang lalaki na ang nagtulak sa pinto at pumasok. "A coffee will do. Black coffee." Alam ni Irene ang timpla nito sa kape. Nabasa niya yon sa file ng lalaki, pero wala siyang balak na ipagtimpla ito ng kape. Tumayo siya sa gitna ng sala. Ano bang pakialam niya kung ano ang kanyang hitsura sa paningin nito? Hindi naman siya nagpapa-charming. Mainam nga na malayo sa pagpapa-impress ang nakikita ni Kael sa kanya. Baka sakali, magbago ang isip ng lalaki at kalimutan na siya. "Wala akong kape rito, sorry." Nakatitig si Kael kay Irene. Hindi alam ni Irene kung maiiling o maiinis. Magulo ang buhok niya at medyo basa ang noo mula sa hindi ganap na paghihilamos. Malayo siya sa mga babaeng palaging maayos ang hitsura, pero may isang bagay sa kanya, ang sariwang hitsura at inosenteng walang pakialam sa ayos. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. "Kael, ang sabi ko, walang kape rito. Kung magdedemand ka naman, sorry din. Hindi ako magpaparasyon ng dyaryo. Kung talagang desidido kang samahan ako sa doktor, fine. Wala naman akong magagawa eh, di ba? Maupo ka na lang dyan habang hinihintay mo akong gumayak." "I don't read newspapers. I watch morning news. Wala ka bang TV rito?" "Meron, nasa kwarto ko. Sorry off-limits ang bisita sa kwarto ko." "Hindi magtatagal, hindi na ako basta bisita lang sa'yo, Irene. Tandaan mo yan." Inismiran niya ito at saka tumalikod. Mabilis kumilos si Irene. Nakapaligo, nakapagbihis ng asul na bestida at nakapag-ayos ng buhok. "I'm ready," anunsyo ni Irene. Para namang masunuring bata si Kael na hindi umalis sa kinauupuan. Nang puntahan niya ang lalaki, ay naroon pa rin ito. Ni wala yatang ginawa maliban sa huminga. Pero sumunod naman si Kael nang makita siya. Sumulyap ito sa relo. "Maaga pa, I guess we have to eat breakfast first. Saan mo gusto?" "Sa Jollibee." Inalalaya na siya ni Kael sa pagsakay sa kotse. Pinigil na niya pagtaas ng isang kilay. Medyo gentleman din naman pala ang lalaki. "Dapat heavy ang kinakain ng tao sa umaga. Doon ang gagaling ang energy natin sa buong maghapon," sabi ni Kael nang ilapag sa mesa ang almusal nila. Nasa Jollibee na sila. Corned beef meal at may extra rice pa ang inorder ng lalaki, habang pancake meal at hot choco naman ang kay Irene. "Sana yan lang naman yan. Sanay nga ako sa Nesvita lang sa umaga eh." "Sa villa, kanin ang almusal. Makakatikim ka lang ng tinapay pag merienda. Minsan nga mabigat din sa tiyan. Ginataang bilo-bilo, kakanin." Umingos siya. "Sa villa yun." "Sinasabi ko sa'yo para unti-unting mag-adjust ka na. Pag sa villa ka na nakatira, hindi pwedeng ibang kinakain mo sa marami. Kung ano kinakain ng amo, yun din ang pagkain ng katulong. Hindi naman pwedeng sila ang mag-adjust sa'yo. Mabibigat ang gawain nila." Nilagyan ni Kael ng cream ang kape at kumain ng tahimik.
habang si Irene ay nag-iisip. Pagkatapos kumain, nagsalita si Kael. Sigurado sa planong pagtira sa Villa Almonte at iniwasan ni Irene ang magtanggol sa sarili. Hindi siya kumbinsido sa kasal at nag-aalinlangan kung paano ito magbabago sa kanyang buhay. Habang iniinom ang hot chocolate, nagtataka siya kung bakit bigla niyang naisip ang pagmamahal. Ayaw mo na? Sabi ko naman sa'yo, hindi ako sanay mag-almusal eh. Walang duda namang sanay sa maagang gawain si Kael. Halata sa estilo ng pagkain nito. Parang may oras ang pagkain. He was fine, cultured man. Balanse sa itsura at sa kilos ang hard labor. Medyo maitim na ang balat ni Kael. Parang hindi papayag na iasa sa mga katiwala ang paglilibot sa buong asyenda. Naisip mo na ba kung kaninong doktor magpapatingin? Tapos nang kumain si Kael. Maayos pa nitong itinabi sa isang gilid ng styroplate ang plastic na kubyertos. Umiling si Irene. Total, sasamahan mo naman ako eh. Di, ikaw na rin ang mag-isip kung sinong doktor ang pupuntahan natin. Okay, sa St. Luke's na kita dadalhin. Kahit mabilis ay maingat magmaneho si Kael. Minsan nag-overtake, sinulya pa nito ni Irene. Nagpatay mali siya naman siya, kunwari hindi niya napansin. Inulit ni Kael ang pag-overtake nang makakita ng tiyempo. Ganyan ang tamang pag-overtake, hindi kagaya ng ginawa mo noon. Humalukip-kip si Irene. Akala pa naman niya ay tinuturuan siya nito. Yun pala, pinamumukhaan siya. Kumibulang siya nang papasok na sila sa compound ng hospital. May kakilala ka bang doktor dito? Wala, pero halos lahat ng doktor dito mahuhusay. At kahit naman hindi nakakilala, gagamutin ka. Excuse me, walang gagamutin sa akin. Magpapakonsulta lang ako. Whatever. Nang bababa na si Irene ay bumaba na rin ang lalaki. Nasa lobby na sila nang tumigil siya sa paghakbang. Huwag mo sabihing sasamahan mo pa rin ako? Asik niya. Ano pang silbi ko rito kung hindi nga ganun ang gagawin ko? Diyan ka na lang. Hindi kita lolokohin kung yun ang iniisip mo. Nagkibit balikat lang ang lalaki. Nang magsimulang humakbang uli si Irene ay humabol ito. Sandali! Ano na naman? Mabilis nitong kinuha ang wallet. Signature label din yun at mapintog. Nahagip ng kanyang tingin ang laman nun. Bagaman maraming cash ay marami ring cards. Pambayad mo. Wala namang problema sa tono ng lalaki. Parang nakakondisyon na talaga sa isip na sagot nito ang lahat. Meron din ako niyan. Mataray na sabi niya at tumalikod na. Nang lumiko sa dulong corridor, nakita niya sa sulok ng mga mata na nakatayo pa rin si Kael sa gitna ng lobby. Nakatingin ito sa kanya na parang nagtataka. Umarko lang ang kilay ni Irene, pero mabilis ding nawala yon nang makita ang kasalubong. Isang nurse. At dito siya nagtanong kung sino ang doktor na pwede niyang pagpatingnan. Not yet married? May pagkasorpresa sa mukha ng bata pang doktora, pero maaliwalas sa mukha. Not yet. Sagot naman ni Irene. Gusto mo nang malaman kung pwede ka magkaanak? Tanong pa nito. Nakatingin ang doktora sa card niya na inihanda ng sekretarya nito. Wala namang intriga sa mukha ng doktora, pero parang gusto niyang mailang. Doktora, gusto ko lang hong makasiguro. Ayoko naman hong magpabuntis agad bago magpakasal, para lang makasiguro magkakaanak nga ho ako. She sounded defensive. Napatango na lang ang kausap. Ipinaliwanag nito ang ilang bagay at maya-maya, tumayo at pinasunod siya sa isang cubicle. Nahuhulaan na ni Irene ang ipapagawa ng doktora. Naging uneasy siya. Wala ka pa bang karanasan? Bahagyang nakakunot ang noong tanong ng babae. Yes. Dapat proud siya sa sinagot, pero parang mas nahihiya ang kanyang tono. 26 na siya, at bigla naisip ni Irene na dapat sana'y may karanasan na siya sa ganung edad. Muling napatango ang doktora at niyaya siyang bumalik sa mesa nito. At nauunawa ni Irene na mas psychological yun kaysa clinical. But of course, kung talagang desidido kang magpa-examine, undecided doktora, at sana ho mas maaga ko malaman ang resulta. Okay. Matagal ka yata, sabi ni Kael. Mukha namang hindi ka nainip. Sa kantin nang galing si Kael, may hawak pa itong Tetra Pak juice. Maya-maya, tinungo na nila ang kotse. Kumain ako. Ang taong walang ginagawa, mas madaling makaramdam ng gutom. Anong resulta? Wala pa, babalik pa ako. Kailan? Talagang hindi ka pa rin makapaghintay, ano? Irene,
I have this feeling na hindi naman magiging negative ang resulta nun. So it means na kailangang ihanda ko na ang ating kasal. The sooner the better. I'm 34 now. Hindi ko gustong maghintay na tumuntong muna ako ng 40 bago magkaanak uli. Padabog na sumandal si Irene. Huwag kang mag-alala. Bago ka naman siguro umabot ng 40, alam na natin ang resulta. Hindi na siya pinatulan ni Kael at pinaandar na nito ang kotse. Saan pa tayo pupunta? Baka kainin kita. Baka matuto kang sumagot ng matino kapag busog ka na. I can't believe it! Bulalas ni Annabelle. Bridal shower na ni Irene ng gabing yun pero halos hindi pa rin makapaniwala ang kanyang mga kaibigan. After a series of tests, napatunayang hindi siya baog. She was very much healthy and very fertile. 1 buwan lang ang palugit na ibinigay sa kanya ni Kael. Pumasok si Cristel mula sa magarang pinto ng suite. Ito ang may idea na sa hotel gawin ang kanyang bridal shower. Dahil si Cristel ang pinakagalante sa kanila, sagot nito ang bill. Wala akong regalo, pasensya na, sabi ni Cristel. Nagsindi ito ng sigarilyo at magkasunod na hit-hit agad ang ginawa. Umungol sila ni Annabelle. Kapag hindi nagregalo si Cristel, iisipin nilang impostor ang kaharap nila. For you, iniabot ni Annabelle kay Irene ang isang regalo. Medyo maliit yun. Imposibleng magkasya ang isang nightie na inaasahan niyang regalo nito. Bubuksan ko na ba to? Buksan mo na. Wala ka nang hihintayin sa akin. Udyok ni Cristel. Binuksan nga ni Irene. Ang akala niya kahon ay hindi pala. It was a book. At napangisi si Cristel nang mabasa ang pamagat. How to Drive Your Man Even While They're in Bed. Ang author ay dating editor ng Penthouse. May bookmark pang kasama. Na doon bumukas ng buklatin niya. Every woman has a wild, exciting personality inside of her. Isinara na ni Irene ang libro. Hindi naman siya ganun ka-inosente, pero nang pasadahan pa niya ng tingin ang ibang pahina, ay medyo na-eskandalo siya. Natawa ang dalawang kaibigan sa kanyang reaksyon. Pinili ko talaga yan para sa'yo, sabi ni Annabelle. Patingin nga. Pakikinabangan mo yan, gaga. Inagaw ni Cristel ang libro. Baka makita sa akin ni Kael yan, nakakahiya. O bakit naman nakakahiya? Parehas naman kayong maliligayahan dyan kapag sinunod mong nakasulat dyan. Oh, para sa'yo. Baka sabihin mo hindi ako masaya na mag-aasawa ka na. Kunwari ay masama ang loob na sabi nito. Duda na si Irene nang buksan ang regalo. Libro din yun. Manipis pero malapad. Hardbound pa. Muntik na niyang mabitawan ang libro nang makita ang pamagat. Napuno ng tawa ni na Annabelle at Cristel ang buong suite. Pinag-usapan niyo to, no? It so happened that we're really friends. Isang takbo ng utak natin. And I wish you nights full of ecstasy. Wika ni Cristel. Nako, sigurado na yon. Pagsamahin ba naman ang 2 librong yan eh? Nakangising sabi ni Annabelle. Harapin natin tong grasya. Hindi napapansin, baka magtampo. Puro finger foods ang naroroon. Special ang wine. Sinalina ni Cristel ang 3 rock glass. Toast! Sabi pa nito. Nagbungguan ang mga kristal. Mabilis namang nasaid ni na Annabelle at Cristel ang alak. Samantalang si Irene, simsim lang ang ginawa. Kinulat mo talaga kami, Irene. Sa atin pa namang 3, ikaw tong mukhang tatandang dalaga. Sabi ni Cristel. Sa kanilang 3, ito ang papalit-palit ng boyfriends. Ang katwiran ni Cristel, hindi ito magtitiis na patagalin ng isang relasyon kung ayaw na ng isa. Si Annabelle naman, nagka-boyfriend na dati, napakipot ng childhood sweetheart. Kaya mula noon, naging pihikan na ito sa pagtanggap na maliligaw. Ano magagawa ko? Nainlove ako eh. Katwiran ni Irene at sinamahan pa ng ngiti. Nang planuhin ang kanyang kasal, nag-fabricate na siya ng istorya para sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya alam kung bakit naisip na huwag sabihin sa 2 totoo. Mas pinili ni Irene na papaniwalain ng mga kaibigan na ang rason ng kanyang pagpapakasal ay ang pinaka-ordinaryong rason ng lahat ng nagpapakasal. Na-inlove siya. Kung whirlwind romance din naman ang na-encounter ko, hindi na rin ako magsa-second thought. Puro naman kasi sabungero manliligaw ko eh. Himutok ni Annabelle. Para kay Irene lang yun. Huwag ka na mangarap dyan. Buska ni Cristel. Yun ang alam ng dalawa. Whirlwind romance ang nangyari sa kanila ni Kael. Ang sabi ni Irene, isa ang lalaki sa panauhing pandangal
noong foundation day ng Montessori. The rest was history. Pangalawang sali na ng alak ang iinumin nila nang maistorbo sila ng doorbell. "Ako na!" presinta ni Annabelle. Hindi tanaw ang pinto mula sa salang kinaroroonan nila. Nang buksan niyo ni Annabelle ay narinig na lang nila ang malakas na boses nito. "The groom-to-be!" Tiningnan siya ni Cristel. "I told you, this is exclusive for the three of us." Akusa nito. Hindi ko siya inimbita." Tanggi naman ni Irene. Tumayo siya at lumapit sa pinto. "Love." Masiglang bati ni Kael nang makita siya. Kulang na lang, sagasaan nito si Annabelle para malapitan siya. At automatiko siyang hinalikan sa pisngi. Manhid naman ang pakiramdam ni Irene sa alak, kaya baliwala lang yun. "Bakit ka nandito?" May katarayan pang tanong niya. Dumilim ang mukha ni Kael. Una dahil sa matabang na pagtanggap niya ng halik nito. At pangalawa, sa klase ng kanyang tanong. Sinalo naman ni Annabelle ang eksenang yun. Mabilis na itong nakabalik sa sala at nakakuha ng isa pang baso ng alak. "Since you're here, maki-bridal shower ka na rin." Iniabot ni Annabelle kay Kael ang alak. "Thanks." "Hello, Kael. Hindi na yata namin masosolo ang kaibigan namin na." Parungit ng kaibigan. "I won't stay long. Sumilip lang ako. May stag party para sa akin sa kabilang hotel." "Oh!" Pabulong na sambit ni Annabelle. Hindi makapaniwalang napatingin si Irene kay Kael. Noon lang niya narinig ang impormasyong yun. At kahit hindi kilala ang mga kaibigan ng lalaki, malakas ang kutob niyang wala namang stag party. "I'll go ahead, love. Huwag ka masyadong iinom, ha? Call me. Susunduin kita pagkatapos ng party niyo." Nawala na si Kael sa paningin niya. "Napag-usapan niyo na ba ang magiging setup niyo pagkatapos ng kasal?" "Setup? June na next month. Pasukan ang ibig kong sabihin. Magtuturo ka pa ba?" "Gusto ko pa rin pero hindi ko alam kung papayagan ako. No, wala pa kaming pinag-uusapan kung magtatrabaho pa ako." Magkasama ang mga ari-arian ni Kael. At kapag nasa Maynila, umuupa siya ng hotel suite. Ang kasal nila ni Irene ay simple lang at gaganapin sa Quezon, sa library ng Villa Almonte. Hindi natuwa ang mga kaibigan ni Irene na umaasang mag-aabay, pero mas pinili ni Irene ang legalidad ng kasal kaysa magarbong seremonya. "Huwag ka na magturo. Buhay reyna ka na. Bakit ka pa magtatrabaho? Wala ka nang iintindihin maliban sa kung paano magiging mabuting asawa kay Kael." Si Annabelle ang may alam sa financial status ni Kael. Kilala ang kaibigan sa sirkulo ng mga negosyante sa Southern Luzon at miyembro pa ng Rotary. "Bahala na." "Honeymoon kaya ang isipin mo? Saan niyo babalak?" Hindi niya alam. Hindi naman nila yung pinag-usapan ni Kael. Wala yata silang ibang pinag-usapan kundi ang magpakasal at ang pag-asam ng lalaki na magkakaanak eventually. "Hindi na siguro kami lalayo. Maraming trabaho ngayon sa asyenda. He's busy." Pailalim siyang tiningnan ni Cristel. Kinandong nito ang Italian bag. May inilabas na envelope. "I hope he would spare 4 days and 3 nights. Kompleto na yan. Wala na kayong iintindihin." Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang honeymoon package yun sa Bali. "Wow! The best ka talaga. Pag ako naman ang ikinasal sa Paris ang request ko, ha?" Nginitian ni Cristel si Annabelle. "Magpakasal ka muna." "Ay, thank you. Pero baka hindi namin magamit to. Wala pa yata sa calendar niya na lumabas ng bansa." "Valid yan kahit kailan. Itatawag lang sa akin ng travel agent kung kailan kayo magpapabook." Tuloy ang inuman at kwentuhan. Hanggang sa lumalalim na ang gabi, ay puro kalokohan na ang lumalabas sa bibig nila. Annabelle was getting wild. Lalo na si Cristel. Natatangay na rin si Irene. "Bakit ba hindi ko naisip na magdala ng gwapong lalaki? Diba kapag stag party, karaniwan ng may babae? Dapat mayroon namang lalaki kapag bridal shower." "Problema ba yun? Irene, call your husband-to-be. Sabihin mong samahan tayo rito." "May stag party siya, remember?" "Bad. Baka kapiling na ni Kael ang babae sa stag party niyan. Call him, dapat ikaw na lang ang kasama niya." "Akin na, ako na. Ano bang number ni Kael?" Ibinigay naman ni Irene ang number. At habang nire-recite niya yon, ay sinabayan na rin ni Cristel ng pagdial. "It's raining." "Anong sasabihin mo?" "Kael, can you come here? Nalulungkot ang kaibigan namin. She is missing you." He's
coming! Nagsisinungaling talaga si Kael. Dapat wala pang 3 minuto, may nagdo-doorbell na sa suite nila. Sigurado si Irene na si Kael na ang nasa labas ng pinto. Siya na ang tumayo para pagbuksan ito. Lasing ka na. There's no stag party. At nasa paligid ka lang, di ba? You're acting like a suspicious wife. I'm here. Anunsyo ng lalaki sa dalawa niyang kaibigan. Take this. Mabuhay na tumayo si Cristel at inabutan si Kael ng wine glass na may lamang alak. How's the stag party? Pinauwi mo na ang babae? Walang babae. Si Irene lang ang babae sa akin. Parang sinserong-sinsero ang lalaki sa sinabi nito. Lalo at humigpit pa ang hawak sa kanyang baywang. Umugong naman ang pangangansyaw ni na Cristel at Annabel. Patunayan mo nga, hamon ni Annabel. Yun lang pala eh, anong klaseng patunay ba ang gusto nyo? Pakakasalan ko naman tong love ko ah. Alam na namin yan, come on Kael, matanda ka na, you know what we mean. Isinauli ni Kael ang baso kay Cristel. Pahingi pa, pampalakas ng loob. Sabi nito na nakisakay sa kalokohan. Pinandilatan ni Irene si Cristel pero parang hindi siya nito nakita at sinalinan pa ng alak ang baso. Higit na marami kaysa dati pero pareho lang ang resulta ng inumin niyo ni Kael. Pipikit ako! Bata pa ako para dyan. Hay loka! Marami ka nang alam no? Game na ba? Inip na sabi ni Kael. Parang ipinapahiwatig ng kakaibang ngiti na gusto nito ang nangyayari. Napipiliin yun ni Kael ng 10 beses kaysa uminom mag-isa sa bar ng hotel. Siniko naman ito ni Irene. Napaka-contradicting ng aksyon nito. Pwede naman siyang humiwalay sa pagkakahawak ni Kael, pero hindi niya ginawa. Parang ang gusto pa niyang lalong sumiksik sa tabi nito. At aminin man o hindi, hinihintay rin niya ang gagawin ni Kael. Dito ako. I want a perfect view. Ibinagsak ni Cristel ang sarili sa sofa, nakatapat mismo na kinatatayuan nila. Pwede na ba akong dumilat? Pilyang tanong naman ni Annabel. Alright, game! Si Irene at Kael ay naghalikan ng masuyo at matindi. Isang halik na nagpatindi ng kanilang damdamin. Para kay Irene, yun ang kaniyang unang halik. At lahat ng kaniyang mga prinsipyo at pag-iisip ay nawala sa kalituhan ng mga sandaling yun. Ang mga halik ni Kael ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang kasiyahan at ligaya na parang siya'y nananaginip. Habang patuloy ang kanilang halikan, naramdaman ni Irene ang malakas na atraksyon at tadhana na siyang magtutulak sa kanila na magpakasal, anuman ang mga dahilan. Let's go, Cristel! Hindi na tayo papansinin ng mga yan. Ikaw kasi! Nang dumilat si Irene, nasa pinto na ang kanyang mga kaibigan, parehong lasing habang kumukuha ng tatag sa bawat isa. Nagkatinginan sila ni Cristel. Mauna na kami. Bahala na sa'yo si Kael. Don't mind the bill. I settled that already. Pipigilan sana ni Irene ang mga ito, pero naramdaman niyang pumisil ang isang kamay ni Kael sa kanyang braso. Darating kami sa kasal, don't worry. Sa isang iglap, silang dalawa na lang ni Kael ang naroroon. Bumitiw siya ng yakap sa lalaki at hinanap ang kanyang bag. Gusto ko na rin umuwi. Medyo basa pa ang kanyang mga labi. Mabisa yung tagapagpaalala ng halik na pinagsaluhan nila. Hindi yun makakalimutan ni Irene. Nagpapasalamat siya kay Kael. Kung hindi dahil dito, hindi niya mararanasan kung paano mahalikan. At yun ang kanyang unang halik. Tara na. Lumapit na siya sa pinto. Iniwasang magsalubong ang tingin nila. Parang bigla siyang nahiya sa lalaki. Pero sa halip na sumunod, bumalik pa ito sa sofa. Kanino to? Hawak ng lalaki ang 2 libro. Nakatitig ito sa front cover ng isang libro. Partikular sa bigay ni Annabel. Mabilis na pumihit si Irene at lumapit. Regalo sa akin yan. Nakangiti namang ipinaagaw yon ni Kael. Pagkatapos ay inakbayan siya. Let's go home, love. Basahin mo pareho yan, ha? Che! Kulang na sabihing sala ang nabungaran ni Irene nang pumasok sa villa. Sala grande yon. Pwede ngang maglaro ng basketball sa loob dahil sa luwang. Antigo ang mga kasangkapan at halos kuminang sa sobrang linis. Magandang blending ng lumang kasangkapan at modernong yari ng mga kortina. Maganda rin sa paningin. Malalaki ang mga bintana. Doon ang gagaling ang liwanag na pumupuno sa buong sala. May grand piano sa isang sulok. At dahil nakabukas yun at malapit sa kanya, pinindot-pindot niya ang ilang keys.
Maayos naman ang tunog, ang ibig sabihin, regular na may gumagamit. Bababa na po si Senyora, sabi ng batang katulong na sumalubong sa kanila. Ito rin ang nag-akyat ng kanyang mga gamit. Palagi may ekstra gamit si Kael sa sasakyan at idinediretso na ng mga katulong sa labahan ang mga damit na nakuha sa kotse ng binata. Inakbayan siya ni Kael. Yun ang kauna-unahang close contact na ginawa nito sa kanya mula nang maaga silang umalis ng hotel. Relax, mabait ang mama ko. Si Irene ay nakaramdam ng kaba at pagkabahala habang tinitingnan ang mataas na hagdanan at ang mga detalyeng makikita sa bahay. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Senyora Catherine, isang matandang babae na may matika sa postura at puno ng alahas, nakahawig ni Mary Walter. Kahit ngumiti si Irene, hindi ito pinansin ni Senyora Catherine, na nagpatuloy sa paglalakad pababa ng hagdan. Si Irene, nagkabit ng nerbiyos. Sa takot, napahawak sa sinturera ni Kael. Ang kilos ni Senyora Catherine ay tila reyna. At sa kabila ng kaba ni Irene, naiisip niyang parang kulang na lang ay korona para magmukhang isang tunay na reynang matanda. Mama! Isang hakbang lang ang naging layo ng binata sa kanya pero parang gusto niyang humabol. Parang bigla-bigla mag-isa na lang siya at may dadagit sa kanya. She felt relieved when Kael stood beside her. Hinawakan pa siya nito sa kamay. This is Irene, Mama. Siya ang bago niyong manugang. Magandang hapon ho, Mama. Parang umurong ang dila ni Irene. Nanigas din ang kanyang mga binti. Hindi alam kung dapat di ba niyang halikan ang ginang. Wala namang kakilos-kilos si Senyora Catherine. At sa tingin niya halos tumaas ang noon nito sa halip ng umiti. Bahagyang umangat ang isang kamay ng ginang. Nahulaan na niya ang kilos nitong iyon. Mabilis siyang nagmano. Nang umunat, saka pa lang niya ito nakitang umiti. Konti lang, tipid na tipid. Bukas pa ang kasal niyo, hindi ba? Si Kael ang binalingan ni Senyora Catherine. Bukas ng hapon. Nasabihan ko na si Judge. I-remind ko na lang uli siya mamaya. Hindi na kailangan. May isang salita yon. Siguradong darating yung bukas. Matikas pa rin ang tayo ni Senyora Catherine. Parang hindi na ibabaluktot ang likod. Gusto niyo nang kumain? Magpapahain ako. Wag na mama, mas gusto namin magpahinga. Naningkit ang mga mata ng ginang. Halatang hindi nagustuhan ng narinig. Tumikhim si Kael. Sa kwarto ko na ipinalagay ang gamit ni Irene. Pareho na rin yun. Bukas kasal na kami. Isang dangkal ang itinaas ng guhitang kilay ni Senyora Catherine nang akayin ni Kael si Irene papunta sa hagdanan. Sige po. Pagbibigay galang naman ni Irene nang mapatapat sa matanda. Kulang na lang mapatalon siya sa nerbiyos. Kinakabahan siyang matalisod sa paghakbang at pulutin na lang sa ibaba. Salamat na lang sa paghawak ni Kael sa kanyang kamay at narating naman niya ang dulo ng hagdan nang walang masamang nangyayari. Tumayo ang balahibo ni Irene sa batok. Ramdam na ramdam niyang sinusundan sila ng titig ng kanyang magiging biyanan. At daig pa niya ang may nakaharap na multo sa nararamdamang tensyon. Umakyat yata sa lalamunan niya ang kanyang puso. Mabait pala ha? Nakairap na sabi ni Irene kay Kael nang nasa kwarto na sila ng lalaki. Dahil nalalambot ang mga tuhod. Naupo na siya sa pinakamalapit na silya at kay Kael nakatutok ang nanunumbat niyang mga mata. Masuyo siya nitong pinisil sa baba. Pasensya ka na. Nestorbo lang yun sa siesta kaya ganun. Mabait talaga yon, I swear. Swear ka dyan. Ikaw ang susumpain ko kapag naging miserable ang buhay ko rito. Si Kael ay nagpakita ng iritasyon at naglakad papunta sa walk-in closet. Malalim ang hininga at tinalikuran si Irene. Habang mag-isa, nakapagpahinga si Irene at nagsimulang mag-appreciate sa kwarto. Maluwang ito at maayos. May malapad na kama, Persian rug at may night lamp sa magkabilang gilid ng kama. Ang dalawang bintana ay malalaki at kahit may aircon, kung saan natagpuan ang pinto papunta dito. Ngunit hindi siya lumabas. Pagbalik niya ng kortina, napansin niyang nakapambahay na si Kael, hubad baro at nakashorts na lamang. Bakit nakahubad ka na? Tanong ni Irene. I won't mind kung gagaya ka. Magugustuhan ko pa nga yun. Kailangan natin mag-usap, Kael. Anong pag-uusapan natin? Tungkol sa ating dalawa. Magpapakasal tayo, malinaw yon. Alam ko na yon, ang ibig ko malaman kung papayagan mo pa ako magtrabaho. Pasok ka na sa 1 buwan. Kung dito ako titira, dapat ngayon pa lang ayusin ko na mga papers ko
At dito ako maghahanap ng eskwelahang pagtuturuan ko. Hindi na kailangan yun. Retired principal si Mama. Marami siyang koneksyon. Kung pagtuturuan lang ang kailangan mo. Ang problema mo, hindi naman ako papayag na magtrabaho ka pa. Kayang-kaya kitang buhayin. Alam mo naman siguro yun. Hindi lang naman yun ang punto ko. Anong malay mo? Kung hindi ako pambahay lang. Kung hinahanap ng katawan kong pagtuturo. Alright, for the meantime, dito ka muna sa bahay. Kapag nakita ko mamamatay ka na sa inip, saka lang kita papayagan magtrabaho. That's unfair, Kael. Anong unfair? Saka teka nga, you're supposed to conceive. Natural lang na dito ka lang sa bahay. Pag-uusapan din natin yan. Ano pa bang pag-uusapan? Tapos na tayo dyan. You're going to give me a child. I don't care whether a daughter or a son. Basta bibigyan mo ako ng anak. Nagunahan na naman ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa tayo kinakasal. Ano naman ang kinalaman nun? Siguradong pakakasalan kita. Alam mo naman yun. Now, let's see kung gaano ka ka-healthy. Sabi nga ng doktora mo. Ayoko. Anong ayaw mo? Ayoko pa. I mean, where are my things? Nandun na. Inayos na kanina ni Senya. Pinuntahan niya yun. Kung sa baga, you better take a bath first. Unfair din naman sa akin. Kakashower ko lang oh. Magtiis ka dyan. Bukas pa ako papayag. Ang swerte mo naman. Matapos makapagpahinga at uminom ng tubig, napagtanto ni Irene na hindi tama ang kanyang reaksyon at hindi niya dapat itanggi kay Kael ang nararamdaman. Nagbabad siya sa bathtub ng kalahating oras. Pagkatapos nakaramdam siya ng pagiging presko at bumalik sa kwarto, kung saan nakita niyang nakasimangot si Kael at agad itinago ang binabasa nang makita siya. Ang tagal mo naman. Bumangon ito, mabilis siyang niyakap at pinupog ng halik ang kanyang leeg. Napapikit si Irene. Gusto niyang ginagawa ni Kael kaya wala na siyang balak magpakipot pa. Yumakap na rin siya rito. Kahit may maliliit na butil ng pawis sa likod ng lalaki, binaliwala lang niya yon dahil bagong paligo pa rin naman ito. Iniangat ni Kael ang muka at hinagilap ang kanyang mga labi. Ipagkakaloob naman sana yon ni Irene nang gulatin sila ng katok. Masama ang loob ng lalaki nang bumitiw. Sino yan? Si Senya po. Bakit? Pinapaakyat po ako ni Senyora. Oras na raw po ng merienda at baka gusto niyang bumaba. Yung mesa po sa likod ang ipinahanda niya. Tumingin ang lalaki kay Irene. Gumalaw ang kanyang ulo. Hindi lang siya sigurado kung tumango siya o umiling. Parang hindi niya kayang saluhan si Senyora Catherine kahit man lang sa merienda. Parang hindi siya matutunawan. Sabihin mong susunod na kami. Narinig niyang sabi ni Kael.